Ala, ito ang kakaibang balita at dito nyo lang dito lang kayo makakapanood ng kakaibang balita sa Birana Live Studio TV. Ayan. At itong balita nito kahit mag-research kayo sa buong mundo kung may nangyaring ganito. Pero ito po ay dito nangyari sa atin sa Pilipinas. Dahil nga po sinabi kong kakaiba, mamaya-maya lamang po ay ibibigay ko sa inyo. Palakpakan muna. Ayan. At mayroon po dyan nag-comment na hindi raw maganda yung tawa ko at pigilan ko na raw yung pagpapatawang ganon dahil hindi raw maganda. Sa halip daw sana na manood sila ng matagal ay hindi na lang kasi nabubuisit daw sa akin. Palakpakan! Ayan. So, okay na naman po at sana nga lang ay huwag ka na manood. Since na sinabi mo na ayaw mong makakita ng ganong tawa, ayaw mo makarinig ng ganong tawa, ay di para sa huwag ka na manood. Ay ngayon, kung hindi mo pala natitiis na huwag manood, ay ngayon, bubulagin na lang kita para sa ganon ay hindi ka na makapanood ng mga tawa ko. O, yan, palakpakan! Di ba? Bubulagin na lang kita, isasama kita bukas dahil sa tutusukin ko ang mata para tuluyan ka na mabulag para sa ganon ay hindi mo na ako napapanood. Ayan nga po sinasabi ko eh. Kung ayaw mo manood, adi, skip mo, tanggalin mo, pindutin mo ang stop. Tapos ang pinto, maggaganon ka pa. Samantala kung hindi ko pa alam ay ikaw yata yung nagpapantasya din sa akin. Palibasa hindi kita pinatulan, ay ayan na, ganyan na sasabihin mo. Ay samantalang ang dami niya nagagandahan sa mga tawa ko dahil kakaiba, di ba? Palakpakan! Ayan. Grabe Nagsinabi mo pa talaga, hindi mo na lang in-skip at stop na lang ito, hindi mo na ako pinanood. Di tapos ang punto, pagsalita ka pa, tutuloyan kitang bulagin. Ayan. So, sige po. At babalik po tayo doon sa kakaiba. Pero bago yan ay, siyempre, palakpakan! Ayan. Ayan. Ganito po kasi yung kakaiba. Siguro ay talagang masasabi niyong talagang ito si Birana ay fake news talaga ito. Pero mamaya, para mapatunayan nyo na hindi fake news ito nga kasi ito ibabalita kong kakaiba, mamaya mayroon po akong challenge sa inyo pagkatapos ko pong sabihin itong kakaiba nito. Palakpakan! Di ba? Ito na po yung kakaiba. Alam niyo po ba? Sa sobrang, di ba, lumubo na itong bayag nito si Torre na ito. Lumubo. Ay matigas. Parang bulan ng buling. Katigas yung dumapo sa kanyang ngayon. Paglubo ng bayag nito si Torre ay kasing tigas ng bulan ng buling. Kaya, hindi sumabog. Hindi pumutok. Kahit ang laki-laki na, hindi pumutok. Kasi nga, ang tigas. Ngayon, ang nangyari, nalaglag. Palapakan. Nung nalaglag itong bayag ni Torre, alam niyo ba kung ano nangyari? Pinulot ng buton. Tapos, ginawa yakap-yakap niya. Mamaya-maya, hindi niya namamalayan, dumikit na pala doon sa singit ng buton. Ay! Kaya si buton ang nagkaroon ng bayag. Tapos nung salapin ni Torre, kung nandun pa ang bayag, wala na, aba, yung naman palang bilat ni buton ang lumipat sa kanya.
Ay! Ay! Palakpakan! Ayan. So, ayan po ang, yun po yung kakaibang balita. Di ba kakaiba? Ngayon, sasabihin nyo nang babalita ako ng fake news dito. Para mapatunayan yung hindi fake news itong binabalita ko, sige daw, puntahan nyo si Tore. Yung iba naman pumunta kay Butod. Sasabihin nyo kay Tore, halimbawa, Sir, totoo nga ba yung bilat ni Butod lumipat sa'yo? Ngayon, siyempre meron akong patunay doon na talagang nilapitan nyo ito si Tore. Di ba? I-record nyo yung usapan ninyo. Sir, patingin na yung bayad nyo kasi ang sinasabi ni Birana ay yung daw bilat ni Butod, lumipat daw sa iyo. At yung bayad mo, lumipat sa kanya. Sige daw, patingin Tore, sabi ganyan kung totoo yung sinasabi ni Birana. Ngayon, naging doon kay Butod, pinuntahan din ninyo. Basta naka-video yun, i-record din nyo, Ayan. Yun ang challenge ko, di ba? Kakaiba, pero nangyari! Palakpakan! Ayan. Pero yun po ay pangsabantala lang po yun, Ginawa ko lang po eksperimento yun. Pero, ito nga ang gusto ko nga sabihin sa inyo. Na, kung gusto nyo mapatunayan na totoo itong sinasabi ko, puntahan nyo si Butod, puntahan nyo si Tore. At alamin niyo ang totoo. Kasi, pagka meron kayong video na ipinanood sa akin, na talagang pinuntahan nila, nakita ninyo talaga na wala na yung bayad ni Tore at bilat na lang yun nandoon, alam niyo ba kung magkano ibibigay ko sa inyo? 20 million. Ayan. Ganun din, doon kay Butod. Puntahan din ninyo si Butod, another 20 million yun ibibigay ko. Ayan, palakpakan! Diba? Kakaiba, diba? Pero, totoo po yan. At dyan ay magpapanik at actually, nagpapanik na si Bangag. Kasi kakaiba na yung lakad ni Butod paika-ika na. Paano ang laki ng lumipat sa kanya yung bayan ni Tore? Kaya paika-ika magnaglakad. Kaya yun po ang samantalahin niyo po itong challenge ko ito dahil ayun po ay wala pong biro ito, wala pong fake news ito. Patunayan ninyo, puntahan ninyo. Sa halip na nagsasabi kayong fake news sa akin, nagko-comment kayo sa akin fake news kung ano-ano lang sinasabi ko. Sa halip na mag-comment kayo na, puntahan nyo na si Tore at saka si Butod. Di mayroon pa kayong 20 million. Di ba? Yun ang sinasabi, yun ang challenge ko sa inyo. Sa halip na comment kayo dyan ng fake news. Palakpakan. Ayan. Yan ang challenge ko sa inyo. Nagyan mo, walang kaabog-abog, may 20 million kayo. Basta, i-video ninyo yung makikita ko, i-video. Puntahan nyo si Butod, halimbawa, Madam, kasi mayroong ang sinasabi ni Birana na dumikit daw sa iyo yung bayad ni Tore. Para lang po mapatunayan namin at para magkaroon naman kami ng 20 million, ay pwede ba mabidyohan namin na nandyan nga talaga nakadikit yung bayad ni Tore? Ganon. Ganon din, puntahan nyo rin si Tore. At sabihin mo, Sir, baka naman pwedeng pakilinis lang yung palda mo. Kasi nagpapa. Tingnan nga ako, pasilip ka ito, baka sinasabi kasi ni Birana na nandyan na raw na dumikit na raw yung bilat niya. Butod sa iyo. Ayun, basta may video. Ayun. 20 million po ang ibibigay po. Seryoso po ito. Okay? Palakpakan. Ayan. Okay, so ngayon po ay celebration ng 39th anniversary celebration ng KOGC. Ayan po, at kita naman po natin na nandoon po si VP Sara. Salamat naman po at umatin siya doon kahit paano po ay magkaroon po ng kumbaga
para kahit pa paano ay kahit pa paano po ay magkaroon ng lakas loob yung mga membro ng TOJC, at least nandun si VP Sara. At maraming pong salamat at nagkaroon tayo ng pagkakataon na umattend sa kanya. So, yan po, at sabi ko nga po ay mukhang hindi na mapipigil yung pagdami ng mga tao, lalo na po yan dyan sa Liwasang Bonifacio. At medyo nagpapakuan po ako, medyo tinatansya-tansya ko lang po yung aking sarili. At pupunta rin po ako dyan sa Liwasang Bonifacio pagka medyo maganda na po yung aking pakiramdam. Ayan po. Dahil sa ngayon po ay medyo hindi masabi ko hindi maganda yung pakiramdam ko dahil yun nga pong kahit pa paano kasi naapektuhan ako yung pagkakabaril sa akin dito. Yun po. Yan po, kita nyo, bumakat lang po yan. Bumakat lang, kaya hindi po bumaon yung baril na pinambaril sa akin. Ay kaya po medyo, ayan po. Yun yung sinasabi ko dyan po sa likod ko. Balang araw po ay makikita niyo po yan. Nag-hubad po ako pero hindi ko po alam kung hindi bawal sa YouTube community yung nakahubad. At makikita niyo rin po yan sa likod ko. Lahat po yan tad-tad po ng bala. Yan po ay nung panahon ng hapon. At yan po yung mga kandate. Yung lahat po kami na nagbuhat ng mga kahon-kahon ng mga kamote noong araw na yan, noong panahon ng hapon. At yan po yung mga ibinaon namin sa kung saan-saan. Pagkatapos magawa yung aming trabaho, lahat po ng mga nagbaon na yun or nagpasan or nagdala kung saan namin na ihinukay yung mga kamote na yun. Yun po, nirat-rat na po kami. So, ibig pong sabihin, lahat kami ay nirat-rat. At yun nga po ang pinagtataka ko kung bakit punong-puno ng nakadikit ng slag dyan sa likod ko ay ito, buhay pa rin po ako hanggang ngayon. At yung po mga kasamahan ko ay namatay na po on the spot. Yan po yung sinasabi ko. Kaya po, sa totoo lang po, hanggang ngayon, kaya nga po ganun na lang yung pagka-interest ng Amerika dito sa Pilipinas kasi nandito po talaga nakabaon ng kayamanan. Hindi na po ito naiuwi ng Japan. Na mga hapon, hindi na po naiuwi. Wala po na po silang naiuwi kasi nga po, nung time na yun na tinake over na ng mga Amerikano ito, wala na po silang time na iuwi yung mga talagang tumitumiladang mga ginto. Yung ay kamote pala. At yun po, maliban po yan sa mga alahas ng mga pagkakalaki, mga bar, na mga kamote, million of tons po ng ginto at kamote di ang nandito sa atin. Alam po yan ng Amerikano. Kasama na po dyan dati yung Yamashita, di ba? Na yan po yung pinag-interesan nitong Marcos na ito. Kaya ito po, pamilyang Marcos ito talaga magnanakaw eh. Ang totoo po nakakita o nakadiscover ng Yamashita na yan, ayun po na Rojas ang apelido. At hanggang sa nagbinandahan sila sa Amerika at hanggang sa kinamatayan na lang ng Rojas na yan, hindi po niya nabawi. Kundi ang nabawi ay yung replika na lang na ipinagawa ng Marcos na magnanakaw na senyor. Yan po yan. Marami pong kwento yan at sabi ko nga po, yung iba, nung tapos na ang gira, ando na pinilit kong kasi naman nandito talaga sa ko, hindi po mawawala sa memorya ko at alam ko po kung saan-saan yan. Marami po yan. Mayroon sa dagat at marami sa bundok at yun po lang ko mayroon po kasi nagko-comment dyan na
hunter sila, gold hunter sila. Ay, tanong niyo po, ewan ko kung ibibigay ko sa inyo yung tip. Sige, saka na po, saka na sa mga ibang video ko. Kasi talagang po, bibigay ko ang tip. Yan po, ay ganito lang po yan. Yun po pag nakakita po kayo ng kawayan na triangle ang puno. Triangle. Halimbawa, puno dito, puno doon, puno dito. Ibig sabihin, triangle po yan. So, ngayon, kung halimbawa nag-merge na po yan, makikita niyo pa rin po yung pagiging triangle ng mga puno na yan. Kahit na nag-merge na yan, kasi siyempre matatanda na yan. Yan po mismo sa gitna na yan. Hukayin po ninyo. Hindi po matang yan, hindi po malalim yan. At least nasa, kung hindi ako nagkakamali, mga 3 metro lang po yan. Kasi nung time po na yun, ay talagang madalian po. Kasi nga, nandyan na po yung mga Amerikano nung time na yun. Kaya hindi po naiuwi ng mga Hapon yung mga ginto na yan. At nung kanya, yan po yung ginawa ko nung yun, noong medyo hindi na ako busy noon at sinubukan kong may pinuntahan yung iba. Actually, meron po sa mga kuiba yan. Marami rin po sa kuiba. At hindi ko na po simple sasabihin yung kung ano pa po yung pagkakakilanlan. Basta po sinasabi ko, yung pong kawayan na triangle na puno. Halimbawa, yung iyon, tapos dito, yan, triangle po ang pagkakatanim. Kasi sinadya pong itanim yan talaga. Dahil yung palatandaan po yan. At yan po yan. At subukan nyo pong bilhin sa may-ari ng lupa yung buong kawayan na hukayin po ninyo. At isipin nyo lang po na bakit naman magkakaroon ng triangle na puno ng kawayan. At mayroon po dyan ilan-ilan na 5 po yan ako 5 po yan na tinamnan ng mga puno ng akasya at saka puno ng balite. Mga 5 lang po yan, mga 5 puno lang po yan. So, pero marami po sa Cuba, mayroon po sa mayroon pa po sa dagat. At sabi ko nga po noong mga nakaraang araw, ay nakaraang taon pala, nung hindi ako busy at pinuntahan, sinubukan ko pong dalawin, ay awa ng Diyos ay nandoon pa, at yun nga po yung nailipat ko. Pero, take note baka mamaya habulin ako ni Butod. Hindi po ginto, kamuti. Yan. Palakpakan. Palakpakan. Yan. Yung po mga inilipat ko, mga kamuti lang po yun. Kaya wala pong gold bar doon basta kamuti po yung aking inilipat. At baka mamaya alam ko naman mga swapang itong mga animal na nandito sa gobyernong ito. Nagpupumilit sila na hanapin yung mga gold bar ni Kibuloy. Wala dyan. Kung meron mang ilalagay dyan si Pastor Kibuloy, kakaunti lang po yan. Kung sapat lang po yan, kakaunti siguro mga kalahating tonelada, marami na po yan. Not like yung mga kamuti ko, at talagang inilipat ko na po, kaya sigurado na po ako. Yun pong mga iba yun Marami pa po akong hindi nalipat. At hindi naman po yan kalaliman. At actually sa lang po yan Sa tabing dagat nga lang yan Pero yung pong bato na inilagay namin dyan dati ay talagang grabe. 100 tao ang nagtulong-tulong para maidobla yung bato na yan na pagkalaki-laki na yan na para pang tabon diyan sa itinago ng mga mga Hapon na yan. Ayan po yan. So, ngayon, kaya ba ako, sige, wag na natin pag-usapan yung at eksakto at palakpakan muna.
So, yun po at kaya nga po sinasabi ko yan, di ba po mayroon akong video dyan, umalis lang yung mga pulis dyan sa KOGC, ibibigay ko na po yung isang lugar, yung isang pwesto, ibibigay ko na po sa inyo. At sinasabi ko na po rito na yan po ay mas marami pong nakalagay dyan sa pwesto na yan. So, kung umalis lang kayo dyan, mag-usap tayo, okay na tayo. Ibibigay ko na po yan. Kasi hindi ko na po talaga kailangan yan. So, imagine mo, 24 years na ako mabubuhay sa mundong ito. Anin ko yan? Wala na. At saka baka hindi na natin alam, baka magunaw na ulit ang mundo. Wala na. Yan po yung pinag-iinteresan nitong mga animal na Amerikano ito. Baka hindi po ninyo alam. Yan po yan. Kahit saan mag-research po kayo. Pilipinas. Napakaliit na bansa, pero ito yung pinaka-controversial at itong pinakamayaman. Ito yung mga pinag-aagawan. Kasi nandito po talaga, yun po yung mga sinasabi ko po yung mga ginto-ginto na yan, ng mga kagaya nga po yung Yamashita na yan. Di po ba? Yan po yung mga kwintas-kwintas ng mga prinsipo ng mga araw ng pagkalaki na halos sa dabit nga mismo, ginagawang jacket nga mismo dati. Yan po ay mga ninakaw ng mga Hapon na yan noong panahon ng gera na yan sa lahat ng mga Asian country. Yan po yung mga ninakaw po ng kanyang dinala po rito, lahat yung mga ginto na yan. Tapos dito po kung saan-saan ibinaon yan at kung saan-saan nilagay ng kuiba at saka kung saan bundok pa nilagay yan. At hindi ko alam kung parang gusto ko na yung sabihin yung eksaktong lugar ng triangle na puno ng kawayan eh. Kahit nawala po yan, yan pong kawayan na yan, nagtatagal po yan ng kahit na ilang years yan. 300 to 500 years yan nagtatagal. Huwag lang yung kahit pa tabas-tabasin ng mga tao yan, pero nandoon pa rin po yung kanyan. Nandoon pa rin po, mapapagkakilanlan pa rin po yan. Kaya napakatibay po na kawayan yan. So hindi basta-basta nawawala yan. Ayun pong akasya. Kaya naman akasya ang nilalagay dati kasi hindi naman yan yung humahaba talaga, kundi lumalaki lang na maiksi lang yan na nagsasanga-sanga. Kaya hindi pa papakinabangan ng mga lager o either yung mga naglalag. Yan, hindi na papakinabangan kasi maiksi lang po yan. Lumalaki lang po yan pero marami pong sanga-sanga na yan kaya hindi na papakinabangan. Ganun din po yung baliti. Yan pong baliti na yan ay hindi nila napapakinabangan kung gagawin nilang tabla, hindi po. Kaya po yan yung mga tinatanim ng mga Hapon noon. At kami rin po yan dati ang naghahakot. Kami rin po yan na naghuhukay dati. Kaya sinasabi ko, kataraidoran itong mga Hapon na ito. Pagkatapos namin naihukay yan dati, ayun. Pagkatapos namin maitago yan dati, pinagrararat-rat na kami. Ayan. At ang kagandahan naman doon ay kahit pa paano ay dumidikit lang. Hindi ko po alam, baka may alkitran lang siguro yung likod ko. Or kahit saan bahagi ng katawan ko. Parang may alkitran lang siguro na dumidikit lang yung bala. Di po ba? Kaya nga kahapon ay yung isang vlog ko, nagpabaril nga po ito. Di ba may tapal yung kahapon na vlog ko? Pinapalang ko lang po kasi siyempre, kahit pa paano yan, ayun nga gaganyan mo. Tatalab yan at pero hindi lulusot. Didikit lang po yan. Ano po? Ayun yun po yan. Pinasubukan ko lang. Pero nandoon pa rin pala. Hindi pa rin pala umaalis sa katawan ko yung yung yun. At mapapakinabangan ko pa rin po pala. Ayan. So, ngayon ay babalikan lang po natin yung kasi magko-comment na naman kayo pero sasabihin nyo, kalokohan na naman ako, sasabihin fake news. Hindi po ako magpukan dito. Kayo po ang magpatunay nito, hindi po ako.
At tama po yan, yung sinasabi ko, talaga po nangyari. Nahulog yung bayag ni Tore nung saluhin ni ni Butod, abay dumikit doon sa singit. Kaya siya tuloy ang may bayag. Kaya kaika siya ngayon maglakad. Kita niyo naman, di ba? Makikita niyo. So, ulitin ko lang po yung challenge ko. Videohan niyo, puntahan niyo si Butod at saka si Tore. Videohan niyo, yan. Para lang mapatunayan nyo, totoo ito sinasabi ko. Pero yan po, kung lang po yan. Hindi po magtatagal yan at babalik din po yan sa kanila. Maaaring isang linggo lang po yan at i-expire na po yan. Babalik din agad yung bilat ni Butod na parang ampalaya kuribot. Yan. Alakpakan. At ganun din yung bayag ni Tore, babalik din kay Tore. Pero hindi na liliit yun. Mananatiling malaki na yun. At palaki pa nga ng palaki. Ayan. So, para lang kaninyo. At yan, sabi ko nga, yung nag-comment na pagka nagbablog daw ako, huwag na raw akong tumawa kasi na hindi raw niya gusto. Kaya hindi nga raw niya tinatapos yung vlog ko kasi hindi raw niya gusto yung mga tawa ko. Ayan, adi, huwag kang manood. Palakpakan. Alam mo, may sa pantaha ako rito. Na ito yung, palagay ko, ito yung nagko-comment dati, na binara ko. Alam mo, kung ano-ano mga sinasabi niyan, na ang sinasabi niyan ay, matagal na raw niya akong gustong-gusto. Ay, sabi ko, ay, kahit hindi pa kita nakikita, hindi na kita gusto. Sabi yung ganyan. Kaya, bastard yan. Akala niyo siguro sa akin, kalagka rin ako. Kaya tuloy na asar siya pag tumatawa ako, na asar siya. Dahil nga, hindi ko napagbigyan yung kalibugan nitong babaeng ito. Sorry ka na lang. Sorry ka na lang. Dahil, hindi ako kalagka rin. So, yun po ay ayoko na po kasi mag-topic yung tungkol dito sa mga politiko nito. So, siguro saka na ako magpa-topic. Dahil nga, magpa-topic ako, tumatanda lang ako eh. Kaya, iniba ko na muna yung topic ko para sa ganun ay iba naman. Kasi kung i-topic ko naman, topic itong mga putang ng mga politikong ito, tatanda lang ako. Ay sila. Lalo na yan si Manyakis na kwan, yung Dan Fernandez niyan. Minamanyak. Diba nga si ano to? Si Crisandaong. Casandraong. Minamanyak. Putang ina. Mga Manyakis, yan, mga kawatan pa, mga demonyo pang animal asos. Mapunta na naman tayo sa baka uminita naman ang ulo ko, hindi naman ako mapigilan. Anyway, doon po sa nagtatanong kung paano po ipadala yung subscribe. Saka na po, ipunin nyo lang po muna. Kung gusto lang po ninyo, bahala na lang po kayo. Nasa sa inyo na po yan kung gawin ninyo o hindi. Wala na pong problema sa akin. Pero ang sinasabi ko lang po, ay ipunin nyo lang po muna yung mga nirecruit ninyong mga nag-subscribe nyo yan, ay ipunin nyo lang po muna. Sa kanyo na po tatanungin sa akin kung marami na, sa kanyo na po tanungin sa akin kung paano nyo ipadala sa akin yung katibayan na nakapag-subscribe. Huwag na po kayong yung pong gusto lang, huwag na po kayong magtanong pa kung ano pa na mga, basta bahala na po kayo kung gawin niyo yun or hindi, wala pong problema sa akin. At pero ang sinasabi ko lang po dito, ibang klase ini. Kapag binigyan niyo ako ng kasiyahan, masigit ng kasiyahan ang ibibigay ko sa inyo. No, palakpakan. Ganun naman po yung nagbibitawang kong salita sa inyo. Yun lang po. Wala na pong iba. Bahala na po kayo kung gusto nyo gawin yan, gawin nyo. Hanggat hindi ako nakakaisip ng mga games. Pero, anumang games ang gagawin natin nandun lagi yung kontra Pero sige, ganun na lang. Bahala lang kayo magpa-subscribe. Tapos, screenshot ng picturean yung sinubscribe nila doon sa mismong cellphone ng mga pinasubscribe niyo. At
Pagka maraming-marami na, depende naman yun sa dami ng ibibigay kong premyo sa inyo. Ganun naman po yun. Pag maraming-marami na, sige, sabihin nyo sa akin. At ako na rin ang bahalang di magbalik sa inyo nun. Kasi siyempre nagpagod kayo, nag-effort kayo. Sa totoo lang po, wala po akong inutusan dito na libre. Or inutusan ko lang na walang kapalit. Hindi po. Hindi po ganun sigurana. Pag nag-utos pa ako, sisiguraduhin ko na mayroon pong kapalit tagi yan. Kung ano man po yan, ay malalaman nyo lang po. Kaya doon sa mga reklamador, mag-comment nga po dito yung mga reklamador. Mag-comment po. Ganito lang po. Ito po yung games ha. Mag-comment po yung mga reklamador. Ako po yung reklamador. Ayan. Bibigyan ko kayo ng premyo doon sa mga reklamador. Po? At para malaman natin, para lahat po ng mga reklamador, mag-comment po dyan, magpakilala po kayong reklamador para sa ganun ay mabigyan ko kayo ng premyo na patataihin ko kayo ng karayom. Ayan. Maraming salamat po at maraming salamat doon sa mga bagong subscribe. At pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon, ibigay nawa sa inyo ang swerte na lagi ko sinasabi sa inyo. Pero sisiguraduhin ko po na dinig na po ng ating Panginoon yung lagi kong sinasabi na huwag na niyang ibigay sa akin bagkos ibiritso na po lahat ng mga blessings dito sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.